Purihin si Yahweh, dapat na purihin ng lahat ng bansa. Siya ay purihin ng lahat ng tao sa balat ng lupa. Pagkat ang pag-ibig na ukol sa atin dakila at wagas, at ang katapatan niya ay walang wakas. Purihin si Yahweh. Ating papurihan, Jesus
kawan, hayo sa laban. Si Jesus ang siyang nasa unahan. Amen. Tayo po'y manalangin. Diyos, dinggin ng daing, iligtas mo ngayon. Ilayo sa sala, linisin puso namin. Jesus na Panginoon, kami pagpalain. O Jesus, iyong dinggin sa iyo'y mapiling. Diyos, dinggin ang daing, iligtas mo ngayon, ilayo sa sala, linisin puso namin. Jesus na Panginoon, kami pagpalain. O Jesus, yung dinggin sa iyo'y mapiling. Makakaupo na po ang lahat. At ngayon sa atin pong mga pahayag at malasakit, batiin po natin ang mga magdiriwang ng kaarawan mula November 14 hanggang 20. Sa November 15, si Roda Amador. November 16, Joshua Vladimir Farala, Daniel Garcia, Evangeline Hernandez, at Eric Tan. Sa November 18, Jerry Yu. November 20, Flor de Lisa Abad, Pinky Malyari or Pinky Mari, at Mara Panganiban. At sa mga sumapit naman sa kanilang anibersaryo ng kasal, sa November 16, si Jens and Mac Garcia. At sa iba pa nating mga announcement, sa November 21, pinapaalala po, meron po tayong Thanksgiving Sunday at Harvest Festival. Sa November 24, meron po tayong Hanging of the Greens. At November 28, first Sunday po ng Advent, Christ the King Sunday. Sige. Magandang umaga po. At kasama po sa ating announcement, ang atin pong sa Sunday po ay tulad po ng sinabi, November 21, Thanksgiving Sunday o Harvest Festival, tayo po ay inaanyayahan na magdala ng ating mga simple Thanksgiving symbols. Dito po sa altar, tulad po ng fruits, vegetables, or cash, depende po sa inyo kung paano po natin pasasalamatan ng ating Panginoon through our Thanksgiving Sunday o Harvest Festival. At ganun din po, atin pong suportahan ng ating mga regular activities, ang atin pong daily morning devotion, daily evening prayer, midweek service sa pangunguna po ni Pastor Onilia, aking kaibigan tuwing Miyerkules hanggang Biyernes, 5 to 6:30 p.m., junior worship, 10 a.m., Sunday school ng mga bata, 2 p.m., ganun din po ang kanilang kids weekly devotion tuwing Friday, 10 a.m., at ganun din po sa ating mga Sunday school sa adult, tulad po ng Youth Sunday School, Unang Biyaya, Buklod Filipino Sunday School, ang ating Vesper Sunday School, WSCS Sunday School. At sa umaga pong ito, tayo po ay iniimbitahan ng ating Bishop Juan
para po ito sa lahat ng taga-Central, mamayang gabi po sa ganap na 8 p.m. via Zoom sa pangunguna po ng inyong mga manggagawa. So sana po suportahan po natin ito at makadalo po tayo sa pag-imbita sa atin ng ating Bishop Juan sa ganap na 8 p.m. po ng gabi. Tayo po ay kanyang inaantay mamaya po. At ganun din po, magsisimula na ang ating fundraising para sa ating Batangas Mission. At pahabol po na announcement bago po ang ating Batangas Mission, ng ating Faith Festival po ay sa November 20. Ito po ay dito rin po gagawin sa ating iglesia. At ayun po, para po sa ating fundraising para sa ating Batangas Mission na magsisimula na, atin po itong suportahan para po sa pagbili ng ating lupa doon. At meron po tayong prepare o inihanda na mga pictures o video presentation. Atin po itong tunghayan. Ito po yung kanilang mga activities doon. Kuya Ryan. Ayan po ang ating Batangas Rosario Mission. At yan din po yung kanilang mga activities na ginagawa po doon. Ito po ay ating suportahan sa pamamagitan po ng pagbibigay sa abot ng ating makakaya upang magkaroon po tayo ng lupa na doon. Ayan po yung ilan sa mga activities po nila. Ayun lamang po, maraming salamat po. Nais ko pong hilingin na ang lahat ay tumindig sa pagbasa ng Ebanghelyo ng ating Panginoon. Ito ang magiging sandigan ng ating pagdidili-dili sa umagang ito. Naroon ito sa aklat ni Marcos, kabanatang 13, talatang 1 hanggang 4. Pakinggan niyo pong mabuti, ganito ang sinasabi sa atin. Nang palabas na si Jesus sa templo, sinabi sa kanya ng isa sa kanyang mga alagad, "Guro, tingnan po ninyo, napakalaki at napakaganda ng mga gusali at ng mga batong ito na ginamit sa templo." Sumagot si Jesus, "Nakikita mo ba ang naglalakihang gusaling iyan? Walang batong magkapatong na matitira dyan. Magigiba lahat iyan." Wika ni Jesus. Pinagpala tayo ng Diyos sa pagkakabasa ng bahaging ito ng Ebanghelyo. Amen. Ang salita mo ay buhay na aking kinasaligan, higaya ng buhanginan. Amen.
pakinggan natin ang mensahe ng awit na dadalhin sa atin ng Tagalog Chancel Choir sa kumpas ni kapatid na Francis Graciano Blances at ang kampanya ni kapatid na Christine De Vera. Mga kapatid, palakpakan po natin ang Diyos sa buhay ng ating koro.
Muli, magandang umaga po sa inyo lahat, mga kapatid. Magandang umaga naman. Magandang umaga po. Yan. Tunay na ang umagang ito ay maganda sapagkat kung merong isa na magandang mapagsalusaluhan natin, ay yung katotohanan na tayo ay nabubuhay pa rin. Sapagkat ang isang linggo ay masasabi nating mahaba. May mga sakuna, may mga krimen, mayroong mga kalamidad, at andyan pa rin ang pandemic. Pero niloloob ng Diyos na tayo ay buhay pa rin at ang ating tugon ngayong umaga, nangingilin tayo upang siya ay sambahin sa Espiritu at katotohanan. Kaya po sa inyo na nananatili pa rin sa kanya-kanyang tahanan, dala pa rin ng pandemic at maging yung iba po na nasa mga probinsya at nasa ibang mga bansa na sumasama sa atin sa pagsamba, ganun din, purihin ng Diyos sa inyong buhay ngayong umaga. Narito, mga kapatid, sa ating pagtunghay sa salita ng Diyos at diyan tayo magdidili-dili, inaanyayahan ko po kayo na sa ating pagpapatuloy, gawin natin ang sandaling manalangin. O Diyos na manlilikha, ikaw po ang aming sadya sa templong ito. Loobin po ninyo na bagamat kami ay hindi karapat-dapat, mangyari na mapatunayan ka namin sa sandaling ito sa pamamagitan na rin ng inyong salita at sa aming patuloy at pananatili sa pagkilala at pagsampalataya sa inyo. Sumaming ka po sa lahat na naririto sa mga nasa tahanan. Ito pong aming dalangin at kahilingan sa pangalan ni Jesus. Amen. Mga kapatid, ang atin pong lectionary text ngayong umaga ay yung katulad ng binasa ko sa inyo, bagay na may kinalaman sa pagkakabagsak o pagkakasira ng templo sa Jerusalem. Kaya po ang buong mundo, ang buong sangkakristyanuhan, dito nakafocus sa ating lectionary text at kinuha ko po ang unang bahagi nito upang mangyari na ito ang sadyang maging tuntungan o focus ng ating refleksyon o pagbubulay-bulay ngayong umaga. Ang pagbagsak, pagkakasira ng templo sa Jerusalem. At sapagkat ito po ay maikli lamang, hayaan niyong basahin ko muli sapagkat ako po mismo ay nagkaroon ng kaunting struggle sa ating teksto ngayong umaga at again sa pangunguna ng Diyos sa atin, makinabang tayo sa Kanyang mga salita. At ganito nga ang sinasaad sa atin sa Mark chapter 13, verses 1 to 4, pakinggan nyo ang sinasaad. Nang palabas na si Jesus sa templo, sinabi sa kanya ng isa sa kanyang mga alagad, "Guro, tingnan po ninyo, napakalalaki at napakaganda ng mga gusali at ng mga batong ginamit dito sa templo." Sumagot si Jesus, "Nakikita mo ba ang naglalakihang gusaling iyan? Walang batong magkapatong
na matitira diyan, magigiba lahat ang mga yan. Pinagpala tayo ng Diyos sa pagkakabasa ng bahaging ito ng Ebanghelyo. Amen. At ayan po sa inyong screen, ipinahanap ko ang image ng temple sa Jerusalem ay na rin sa church history. Ayan, diyan tayo ngayon magdidili-dili ayon sa ating lectionary text. Ano ba ang mensahe nito sa atin? Mga kapatid, ang ating lectionary text ngayong umaga, obviously, ay may kinalaman sa hula o prophecy na ang templo sa Jerusalem ay babagsak at mawawasak pagdating ng panahon. Yan ang tugon ng ating Panginoong Hesus sa isang alagad na nagtanong sa Kanya. Ganun pa rin, ang sabi sa ating teksto, naroon sa Mark chapter 13, verse 1, ganitong sinasaad. Nang palabas na si Jesus sa templo, bilang pag-uulit, nang palabas na si Jesus sa templo, ay sinabi sa kanya ng isa sa mga alagad, Guro, tingnan po ninyo, kay lalaki na mga gusali at na mga batong ginamit dito sa templong ito. Pansinin ninyo, yung salitang lumabas o umalis ang Panginoon sa templo ay makikita natin na una na siyang pumasok dito sa templong ito. At yan ay mababasa natin sa Marcos chapter 11, verse 15. Ganitong isinasaad. Pagdating ni Jesus at ng mga alagad sa Jerusalem, pumasok si Jesus ng templo. Kanyang ipinagtabuyan ang mga nagbibili at namimili roon at ipinagtataob ang mga mesa ng mga namamalit ng salapi at ang mga upuan ng mga nagtitinda ng kalapati. Pansinin niyo po yan. Yan ay nagpapakita sa atin na ang Panginoon ay totoong nauna nang pumasok sa templo bago siya umalis o lumabas dito. At muli ayon din sa ating teksto. At ang kapuna-puna rito, naroon sa kanyang pagpasok sa templo, bago siya lumabas, naroon ang galit. Ipinakita ang kanyang galit o siya ay parang nag-amok nung gawin niya na itaob ang mga mesa. At totoong meron pang paghampas sa ilang mga bagay na naroon. Para siyang nawala sa kanyang sarili. Katulad na sabi ko, para siyang nag-amok, parang nagwawala. Ang dahilan
ay sapagkat nakita niya na ang loob ng templo ay naroon punong-puno ng korupsyon. Imagine, ang templo ay naging parang World Trade Center. Ginawang pamilihan, parang palengke. Andoon ang mga namamalit ng salapi, ginawang tindahan. Ang loob ng templo. Ibig sabihin lang, hindi makita at madama ng Panginoon ang pag-ibig sa loob ng templo. Sapagkat hindi lamang sa loob ng templo itinuturo o ipinangangaral ng pag-ibig, kung hindi, ito ay doon nakikita at dapat maging karanasan. Hindi nakita, hindi nadama ng Panginoon ang katarungan. Ganon din, ang katarungan ay una nating natututuhan na itinuturo sa loob ng templo at ito rin ay ipinakikita at ipinadadama sa loob mismo ng templo hanggang sa labas nito. Ganon din, hindi nadama, hindi nakita, hindi napatunayan ng Panginoon ang kapayapaan sa loob ng templo, na doon din dapat una na mapatunayan ito at hanggang sa paglabas ng buhay ng tao. Hindi rin niya nadama ng ating Panginoon ang espiritu ng pagsamba. Na sa pagsamba, diyan nangungusap ang Diyos sa atin at sa bandang huli sa mga mensahe na naririnig ng tao sa panahon ng pagsamba, na naroon na mensahe sa awit at naroon sa pangangaral, hindi rin niya nakita yan o hindi niya madama. Kaya't yan ang dahilan. May bibigyan natin ng katuwiran na totoong magpakita ng galit ang Panginoon, sapagkat ang loob ng templo ay nakita doon, ito'y isang pugad ng korupsyon. But again, yes, sa ating teksto, ang sabi, siya'y umalis dito. Iniwan niya ang templo. At sa pag-alis ng Panginoon sa templo, nagtanong ang isa sa mga alagad. Ito rin ay nasa ating text. Nagsalita ang isa sa kanyang mga alagad, "Guro, tingnan nyo, kay lalaki ng mga gusali at ng mga batong ginamit sa templong ito." Wow! Guro, kay lalaki na mga bato na ginamit sa templong ito. Ano pat? Ang isang alagad na ito ay may malaking paghanga sa kagandahan ng templo na nakikita sa labas nito.
Ang templo, mga kapatid, sa Jerusalem nung panahon noon, nagkaroon po ako ng kaunting research dito. At sa kaunting research na yan, napakalawak ang impormasyon na ibinibigay sa atin, pero we do not have ample time to take everything about the temple in Jerusalem. Pero meron lang bagay na gusto kong isama at idiin hanggang sa sumandaling ito, sapagkat totoong kahanga-hanga, kamangha-mangha sa paningin ng mga alagad at maging ng mga tao na totoong ang templo sa labas makikita ninyo na totoong nangingibabaw at totoong napakaganda. Ito ay nakatayo. Ang templong ito na meron pong land area na 35 acres. Katumbas ng 12 football field. Mas familiar po ako sa hectare kaysa sa acre. Imagine, ang land area na kinatatayuan ng temple sa Jerusalem ay 35 acres. Yan daw po equivalent ng 12 football field. Napakalawak. At ang taas ng wall, ng dingding, na bato ay 150 feet. Ang taas nito, mas mataas pa po sa ating church. Baka po threefold ang taas ng templo sa Jerusalem kung ito ikukumpara sa ating church dito sa Central Church na sinasabi din natin na totoong napakaganda. At ang mga bato na ginamit na parang marble ay 60 feet ang long. Ang isang bato na pinagpatong-patong, ang haba nito ay 60 feet. At ang bigat ay over 1,000,000 pounds. Na kahit ang 20 tao o baka 30 tao, hindi kayang buhatin ito upang isalansan at maging mataas katulad ng 150 feet. Ang poste ay totoong napakalaki sapagkat 3 tao ang dapat yumakap dito upang makita na yun ang sukat at laki ng poste na nagtatayo ng templong ito. At ang bahagi ng labas, mga kapatid, ng templong ito ay nababalutan ng ginto. Pansinin niyo yan. Totoong kamangha-mangha. Napaka wonderful ng templo na kahit nasa labas ka, ay tatawag at tatawag ng pansin ito. At sa kabuuan, ito ay tinatantya na mag-e-exist ng libu-libong taon. Kaya nga, totoong kahanga-hanga. At yan ang sabi ng isa sa mga alagad ng Panginoon. Tingnan po ninyo, guro. Naglalakihan ang mga bato. Napakatayog ng templong ito. Napakaganda sa paningin ng tao. Napakaganda. Napakaganda ng appearance nito sa labas. At sa pagkamangha ng alagad na ito, sinabi ng Panginoon, makikita mo ang naglalakihang gusaling iyan
wala riyang matitirang bato sa ibabaw ng kapwa bato, lahat ay babagsak. That was the prophecy of Jesus. Darating ang isang araw, yan templo na yan na napakaganda, lalo na kapag nasa labas ka, at kahit malayo ka, ito totoong mamamangha ka, darating ang isang araw, yan ay babagsak. At nangyari nga, na bumagsak, nawasak ang templo after 70 AD. Mga kapatid, ang templo po sa Jerusalem ay totoong bumagsak, nasira, dahil sa insurgency. Matapos mabuhay ang Panginoon, after 70 years, nangyari ang hula na ito'y pinahintulutan ng Diyos na bumagsak. Pinahintulutan ng Diyos na ito ay masira nang dahil sa insurgency. Ang templo, mga kapatid, sa banal na kasulatan at sa kasaysayan ng bansang Israel, sa kasaysayan ng mga Hudyo, ang templo po, ito ang central. Ito ang focus ng kanilang buhay. Andyan ang kanilang buhay. Sa templo. Ang dahilan ay sapagkat mababasa natin, mga kapatid, narito, sa Exodus chapter 25, verse 8, ang sabi ng Diyos kay Moses, ipagawa mo ako ng sanctuary na titirahan kong kasama ko kayo. Pansinin niyo po yan. Yan ang sinabi ng Diyos kay Moses, ipagawa mo ako ng sanctuary na titirahan kong kasama ko kayo. Mga kapatid, ganyang kahalaga ang templo. Sa lumang tipan at maging sa bagong tipan sa panahon natin ngayon. Ang templo o ang sanctuary is a dwelling place of the divine presence of God. The temple is the dwelling place of God's divine presence. At yan din ang ating mababasa sa 1 Kings chapter 8 verse 11. Ang sabi dito, ang templo ay napuno ng kaluwalhatian ng presensya ni Yahweh. The temple is the dwelling place of God. Kaya mga kapatid, hanggang ngayon, yan ang ating pangunawa. Na kung bakit mahalaga ang templo ay sapagkat dito tumatahan ng Diyos. Kaya hindi magtatagal mga kapatid, meron po tayong mission sa Batangas. Ngayon po nagpa-fundraising tayo para una, bumili tayo ng lupa at pagkatapos makatulong sila ng mga taga roon na dumating ang panahon, makapagtayo po tayo ng sanctuary, ng temple, sapagkat itong hinihingi na maging tahanan ng Diyos. Lugar na kung saan sasamba ang mga tao at maghahandog ang mga tao ng sakripisyo upang ipakita na ang Diyos ay totoo sa tao sa pamamagitan ng pagsamba na ginagawa sa loob ng templo.
ang templo. Yes, maganda ang appearance o anyo sa labas. Subalit ang loob, again for the third time, ang nakita ng ating Panginoon sa loob ng templo ay corruption. At ito'y bumagsak. Mga kapatid, sapagkat hindi nadama again ng Panginoon ang pag-ibig. Nung siya'y nasa templo, hindi niya nadama at napatunayan ang kahalagahan ng katarungan sa loob ng templo kasama ng kapayapaan sapagkat ang nananaig ay ang korupsyon. Mga kapatid, what is the message? Isa lang po ito. Isa lang ang nais kong idiin at ito po nakita ko sa aking reflection. Ang isang mensahe na ipinakikita sa atin sa destruction of the temple in Jerusalem, yung sa wikang Ingles, magandang pakinggan, outside appearance is not enough. Outside appearance is not enough. In the sight of God, in the eyes of Jesus, what is important is what? Ipinakikita sa pagbagsak ng templo sa Jerusalem, sa paningin ng Diyos, sa mata ng ating Panginoong Kristo. Ang mahalaga ay kung ano ang nangyayari sa loob ng templo. Kung ano ang nadadama sa loob ng templo. Kung ano ang nararanasan sa loob ng templo. A person may appear prayerful from the outside, pero maaring sa kalooban ay naroon upang ipakita lang ang pagpapaimbabaw. Kaya ang sabi ng Panginoon sa kanyang turo, kapag nananalangin kayo, huwag kayong tumulad sa mga iskriba at pariseo na mapagpaimbabaw. Tumatayo sila sa pintuan ng templo para makita ng mga tao. Diyan nasa Matthew chapter 5. Ang wika ng Panginoon, kung kayo mananalangin, pumasok kayo sa silid at doon nyo gawin ang pananalangin. Hindi ba't yan ay outside appearance? Na maaaring ang tao ay nakasuot ng maganda? Maayos ang kagandahan ng kanyang mukha? At pagkatapos, naririto, pwedeng manalangin ng tao sa katulad ng Panginoon na siya'y tatayo sa isang lugar, sa tuwiran, sa labas ng templo, sa karnasan ng mga iskriba at mga pariseo, ang dahilan ay upang ipakita na sila'y religious. Again, sa Panginoon, mas mahalaga kung ano ang laman ng kalooban at puso ng tao, kung ano ang nangyayari dito. A person may appear from the outside na isang mapagkawang gawa, na isang giver, subalit maaari din sa kanyang kalooban ay pakitang tao lamang. Ang turo ng Panginoon sa Matthew chapter 6, pag-ingatan ninyo na huwag maging pakitang tao lamang ang paggawa ninyo ng mabuti. Kaya kapag naglilimos ka,
huwag mo na itong ipagmakaingay. Pansinin niyo yan. Tumitingin. Ang mahalaga sa Diyos ay kung ano ang nangyayari sa ating isip, sa ating puso. At hindi yung ating outward appearance na pwedeng ipakita sa kumpas ng ating kamay, sa galaw ng ating mata, at maging sa paglakad ng ating mga paa, at maging ng ating mga kasuotan na. Ang tao ay maaring mabait na tingnan, pero marumi naman, ganun din ang kanyang kalooban. And let me underscore this one. Maaring ang tao ay makita sa kanyang mukha na mabait, pero maaring marami naman siyang kaaway. Ang turo ng Panginoon sa panloob na dapat makita sa templo, ibigin mo kahit ang iyong kaaway. Maaring masipag ang tao sa church activities, pero ang kalooban ay naroon naghihintay na siya ay pansinin. Mga kapatid, sa maraming katuruan ng Panginoon na ito, ang sabi ng Panginoon, tinanggap na ninyo ang inyong gantimpala. At ang gantimpala na tinanggap ninyo, na inyong hinahangad, ay ang papuri ng mga tao. Pansinin niyo po yan. Ipinakikita sa atin na kung meron tayong outward appearance, galaw ng ating pagkatao, katulad ng binanggit dito, ng hangarin ay upang tayo mapansin at purihin ng tao. Tinanggap na natin ang gantimpala natin at walang iba kung hindi ang papuri ng tao, sapagkat yun ang hinihingi ng kalooban o kung yun ang hinihingi ng puso. Papuri ng tao. Pansinin niyo yan. Ang tao ang nagiging audience. Kaya't ang tao ang nasisiyahan. Pero dapat ang masiyahan at maluwalhati sa buhay nating ito, walang iba kung hindi ang ating Panginoon. At makita yan, hindi sa panlabas na buhay natin, kundi maging sa panloob ng buhay natin kung ano ang nangyayari dito. At higit sa lahat, narito ang turo ng Panginoon sa mga eskriba at pariseo. Mababasa natin sa Matthew chapter 23, verse 25. Ang sabi ng Panginoon, sa mga aba ninyo, eskriba at mga pariseo, mga mapagkunwari, nililinis ninyo ang labas ng tasa at ng pinggan, ngunit ang loob nito ay puno ng paghuhuthot dahil sa kasakiman at pagsasamantala. Imagine mga kapatid, sukat ipinakita ng Panginoon na ang outward appearance is not enough, is not sufficient. Nung tukuyin niya ang mga eskriba at mga pariseo na naglilinis ng tasa at ng pinggan, subalit ang laman naman ng tasa at ng pinggan ay bunga ng paghuhuthot at pagsasamantala, na sila ang nakikinabang. At ganun din, sa Matthew 23, verse 27, ang sabi ng Panginoon, sa mga aba ninyo, mga eskriba at mga pariseo, mga mapagpaimbabaw,
ang katulad ninyo ay libingang pinaputi. Magaganda ang loob, ngunit magaganda ang labas, ngunit ang loob ay puno ng kabulukan at buto ng mga patay. Ganyan kayo sa paningin ng tao. Mabuti kayo, ngunit ang totoo'y puno kayo ng pagpapaimbabaw at kasamaan. Di po ba yan ang totoo? Katatapos lang ng piyesta ng mga patay sa Pilipinas, pumunta tayo ng sementeryo. Sa panahon na yan, halos lahat ng puntod ay bagong pintura. At yung po mga nasa mausoleo, mas maganda pa sa bahay ninyo. Mas maganda pa sa bahay namin. Sapagkat may air condition, naka-marble. Pero ang totoo, ang nasa loob ng puntod ay mga bulok na laman ng tao, kasama ng mga buto. Ganyan inilalarawan ng Panginoon na ang outside appearance ay hindi sapat sapagkat siya ay tumitingin sa kung ano ang nasa loob ng templo, kung ano ang nasa loob ng buhay ng tao. Kaya tama, sa bandang huli, tama, ganun din ang turo ni Apostol Pablo. Sa 1 Corinthians chapter 6, verse 19 and 20, ang sabi niya, hindi ba niyo alam na ang inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo na nasa inyo at ipinagkaloob ng Diyos sa inyo? Mga kapatid, idagdag ko ito. Ang sabi ni St. Paul, ang ating buhay, ang ating katawan, ay templo ng banal na Espiritu na ipinagkaloob sa atin. Ang ating buhay, ang ating pagkatao na mayroong katawan, naririto, dito, tumatahan, tumitira ang Diyos sa pamamagitan ng presensya ng banal na Espiritu. Yan ang ating katawan. At ang katawang ito ang dwelling place of God. Na ang dapat makita ay hindi ang korupsyon sa buhay nating ito. Na dahilan kung bakit ang templo sa Jerusalem napugad ng korupsyon ay dumating ang panahon na totoong bumagsak. And that is the message, mga kapatid. Ipinakikita sa atin na ang buhay natin ay salamin ng templo sa Jerusalem. Larawan ng templo ng hinahanap ng Panginoon, ang buhay natin, ang makita at maipahayag at maging karanasan, walang iba kundi ang pag-ibig. And that is the total opposite of corruption, ng kabulukan. Dapat ang maging laman ng ating buhay, mga kapatid, ay hindi yung spirit of corruption, kundi ang spirit of justice. Kung paano literally sa loob ng templo, doon ipinangangaral at itinuturo ang power of justice. Sa loob ng templo, sa ating pagkatao, mga kapatid, ang tinitingnan ay hindi yung ating panlabas na appearance, kundi ang pamamayani sa ating kalooban at sa ating puso ng kapayapaan. Sapagkat kung papaano sa templo, dito, sa loob ng Central Church, makita, maghari ang kapayapaan, ganun din sa buhay natin. Kapayapaan ang madama natin at madama ng iba na nakaugnay sa atin. Kung meron dapat maging laman, ang loob ng templo
sa Jerusalem na salamin ng buhay ng bawat isa sa atin, mga kapatid, walang iba kung hindi ang bunga ng banal na Espiritu na sinasabi ni Apostol Pablo sa Galatians chapter 5, verse 22. Babasahin ko po at dito ako magtatapos. Ang kaloob ng Espiritu na dapat maging laman at hindi lang maging laman, kung hindi maging kapahayagan ng ating buhay at maging karanasan, hindi lang natin, kundi maging ng iba, ang Espiritu na dapat sumaatin, ang bunga nito ay walang iba kundi ang pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagtsatsaga, kabaitan, kabutihan, katapatan, kahinahunan, at pagpipigil sa sarili. Yan ang dapat makita. Literally, dito sa loob ng Central Church, dito sa sanktuaryong ito. But more than that, mga kapatid, kung bakit ipinakikita na bumagsak ang temple sa Jerusalem, sapagkat because of the absence of the presence of love, the presence of joy, the presence of justice, the presence of kindness, the presence of goodwill, etc. At yan ang ibig sabihin na kapag ka ang buhay natin sa kalooban natin ay corruption ang maghahari at kabaliktaran ng presensya ng Diyos, dyan din makikita maging sa panahon nito, bagsak na rin ang ating buhay. Generally, in the absence of love in our lives, in the absence of justice in our lives, in our hearts, in the absence of peace in our hearts, mga kapatid, yan ang ibig sabihin na bagsak ang ating buhay. Powerless! Powerless. Pero again, sa kabaligtaran, kung ang Espiritu ng Diyos na tumatahan sa atin ay sumasang-ayon sa buhay na hiningi ng Espiritu at sa buhay na pagiging espiritual, katulad ng bunga na binibigay ng Espiritu, diyan tayo mananatiling matatag at nakatayo. Ang piliin natin ay huwag bumagsak ang buhay natin. Katulad ng templo sa Jerusalem, bumagsak. Dahil ito naging pugad ng korupsyon. Lumagay tayo, mabuhay tayo, na matatag, matibay, may power ang buhay na ito sapagkat ang totoong nakikita ay ang presensya ng Diyos na sumasa atin. Humayo po tayo na mayroong pagpapahalaga sa loob ng buhay natin at hindi sa panglabas. Sapagkat tumitingin ang Diyos sa puso ng tao at hindi sa labas ng ating pagkatao. Kaya sa paningin ng Diyos, ang lahat ng tao ay maganda sapagkat wala sa outside appearance. Ang lahat ng tao ay pantay-pantay sapagkat ang buhay natin ay wala sa pagkakaiba-iba. Ang nag-iisa sa atin, ang ating katawan, ang ating buhay, ganun din, templo ng Espiritu Santo, at diyan tayo mabuhay na naluluwalhati at naitataas ang Diyos upang huwag ito maging bagsak at maging wasak ngayon at maging sa hinaharap. Yan ang templo
na bumagsak. Sa ating teksto, 70 years after the resurrection of Jesus Christ, bumagsak ito sapagkat ang loob nito ay punong-puno again ng korupsyon. Ang panawagan, kabaligtaran, humayo tayo. Nang nakikita sa loob ng templo, higit sa buhay natin ay ang mga bunga ng Espiritu Santo. Sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Banal na Espiritu, Amen. Amen. Atin pong dalhin sa harapan ng ating mga handog, pangako at ikapo. At sa mga nanonood sa kanilang mga tahanan, ay maaari po ninyo ipadala ang inyong mga handog sa bank account na makikita po sa inyong mga TV screen. Ama naming Diyos, narito po ang handog ng inyong mga anak. Dalangin namin na pangunahan ng inyong banal na Espiritu ang mga ngasiwa ng mga ito upang magamit sangayon sa iyong kalooban. Sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Ngayon ay ating pong awitin ang awit ng pagtatalaga at pagpapasalamat. O Master, let me walk with Thee. Tayo magtapos sa panalangin. O Diyos ng sangkatauhan, ng kasaysayan, Ikaw ang pasimula at Ikaw rin ang wakas.
narito po muli ang sadyang pagsamba namin sa inyo nang dinadala ang layunin ay itaas ka sa aming buhay. Kilalanin na ikaw ang dapat manaig, ikaw ang dapat masunod, ikaw ang dapat maghari sa amin. Purihin ang inyong banal na pangalan. Sa pagsambang ito, narito rin ang sandali ng aming pangungumpisal. Ang aming pagsisisi sapagkat totoong kami ay hindi pa rin nakakaabot sa inyong kalawalhatian sa kanyang kapuspusan. Nagkakamali kami, nagkukulang kami. May pagkakataong nahuhulog kami sa pagkakasala ng mga nakaraang mga araw. Nahayag ito sa aming mga ginawa. At nadinig ito ng iba sa pamamagitan ng aming pananalita. At sa aming sarili, hindi kami makatatakas. Ang isipan namin at ang aming puso may pagkakataon. Diyan nagsisimula ang aming pagkakasala. Patawad po. Patawad po, O Diyos. At sa mensahe na aming narinig mula sa turo ng Panginoon, sa mga pagkukunwari namin, sa mga negatibong motibo, at mga pansariling kagustuhan, diyan nahahayag na ang buhay namin ay korap. Patawad po, O Diyos. Babagsak, bawawasak, magiging sira ang buhay na ito kung mananatili sa korupsyon. Kaya't narito, patawad po, O Diyos. Likha niyo po kami ng bagong puso at isip na dito ka tumitingin at hindi sa anyo ng aming katawan, hindi sa anyo o kagandahan ng aming sambahan, kundi kung ano nagaganap sa loob nito at maging sa buhay namin. Papasalamat kami sapagkat buhay pa rin kami. Hindi nyo pa kinikitil ang aming buhay. Papasalamat kami sapagkat na-enjoy pa rin namin ang buhay na ito. Kasama ng aming sambahayan, kasama ng iba pang kaanib sa church, salamat po ng marami. Meron kang mga naging tuguna sa aming mga dalangin at yan ang patutuo ng marami sa amin. Naroon na ang inyong pagpapagaling na naranasan ng iba. Ang panunumbalik ng kalakasan ng katawan, salamat po. Salamat ng marami. Kasama niyan sa pagdating ng produkto ng lupa. Nagbubunga ang lupa sa takdang panahon. At dahil sa panahon, sa pagsikat ng araw at pagpatak ng ulan, salamat. Ginagamit niyo ito, ang lupa na maging karugtong ng aming buhay. Salamat ng maraming-marami sa inyong ginawang pagliligtas sa mga sakuna na aming nakatagpo noong nakaraang mga araw at maging sa mga banta dito na kung saan nagtagumpay kami. Salamat ng maraming-marami sa gift of family, sa gift of church. Na dito kami lumalago, natututo, namumulat at naliliwanagan sa buhay. Salamat ng maraming-marami sa inyo. At sa bandang uli, kami humihiling, tuwi na, lagi na. Ang aming mga kapatid, nasa karamdaman pa rin. Nagtitiis, nakikiisa po kami sa kanila at narito dumadalangin ang kapatid na Torch.
sa mensahe na aming narinig. Maaring humihina, pumapangit ang kanyang katawan. Maaring siya'y payat na rin ng dahil sa karamdaman. Pero naluluwalhati ka naman sa kalooban ng kanyang isip at puso na ito'y nagtataguyod ng pag-ibig, nagtataguyod ng katarungan, at nagpapalaganap ng kapayapaan. Basbasan niyo po ang kanyang buhay, at ito ang kanyang madama, na ikaw ay sumasa kanya, naroon sa kanyang katawan, tahanan ng banal na Espiritu. Igawad niyo rin po yan kay kapatid na Bebot, matagal na rin dinadialysis. Totoong magastos at nag-aalala ang mga mahal sa buhay. Igawad niyo rin po, O Diyos, na madama ay ang inyong hipo na ikaw ay tumatahan sa kanila na nagkakaloob ng bunga ng banal na Espiritu. Sila'y lumakas at ang sa amin ay gumaling kasama ng kaaliwan sa buong kanilang sambahayan. Narito ang kahilingan ni kapatid na Mel Lopez, ang kanyang buong pamilya. Gawad niyo rin po ang complete healing sa kanyang asawa. Magkaroon ng complete recovery. Sa pangalan ni Jesus, pagalingin niyo po siya sa pamamagitan ng mga gamot at pagmamahal ninyo kasama ng pagmamahal ng pamilya. Lumagay ka po sa kanilang tahanan. Ganon din ang kapatid na Sinya na may dinaramdam sa pangangatawan. Mabigyan nawa siya ng patuloy na pagkakataon na lumakas at makapagpatuloy ng kanyang sarili na makapaglingkod upang mapapurihan ka at sumakanya naman ang kagalakan. Narito ang kapatid na Adonis Licarte, humihingi ng panalangin. Natapos na ang kanyang angioplasty. O Diyos, nawa ito'y patuloy na maging matagumpay. Mabigyan ng pagkakataon na humaba pa ang kanyang buhay, ganun din, mapatunayan ito sa paglilingkod sa inyo, at siya naman ay maging mapagpasalamat din. Makarecover siya ng lubusan, O Diyos, mula sa inyo. Ganun din, narito ang iba pang kahilingan, si Adrian Christian Lance de la Cruz, Austria. Ang kanyang prayer request ay makapasa sa board exam sa darating na December 5 and 6. Magbunga nawa ang kanyang pag-aaral, ang kanyang pagsisikap, ang kanyang pagpapagal at pagpupuyat, na maging resulta nito ay ang pagpasa sa board exam na nararapat para sa kanya. Ibigay niyo po ito. Bigyan siya ng karunungan at kaalaman sa panahon ng pag-e-exam. Narito ang inyong mga anak, mga nakaluhod, nakatayo, nasa kanya-kanyang tahanan at nasa ibang lugar, may kanya-kanyang kahilingan, pampamilya, panghanap buhay, pangkalusugan ng pangangatawan, paglago sa buhay espiritual. Ano pat ikaw ang nakababasa at nakakikita ng kanilang kalooban, o Panginoon, huwag niyo po silang lampasan. Loobin niyo po na matugunan ang kanilang pangangailangan ayon sa inyong kalooban. At ang aming mga kapatid na nagdiwang ng kanilang kaarawan, narito ang kapatid na Rhoda Amador, Joshua Vladimir Farala, Daniel Garcia, Evangeline Hernandez at Eric Chan. Ganon din si Jerry Yu, Flo Delisa Abad at Pinky Marie. Marapanganiban, O Panginoon, nakikigalak kami, nakikipagsaya, sapagkat sila'y malalakas. Bagamat may kanya-kanyang dalahin at suliranin, Ama, sa pangalan ni Jesus, loobin niyo po't ipakita, ipadama na ang buhay ay maganda sa kabila ng may pandemya at iba pang mga abala. Maging mapagtagumpay sila sa buhay na ito. Kasamang anibersaryo ng kasal ni Jens and Mac Garcia, ganon din, yumabong ito na makita mangyayari sapagkat kasama ka, basbasan niyo po ang kanilang pagsasama. Basbasan niyo rin po ang aming iglesia, ang aming mga activities, ang aming plano, ang aming mga misyon,
O Panginoon, sa pangalan ni Jesus, magtagumpay ito at makapagtayo kami ng bantayog na nagsasabing naroon ka sa aming mga misyon upang ang tao'y matawag at manalig din sa inyo at maging mapagpasalamat. Ang kabuuan ng aming church, samahan niyo po sa panguna ng aming mga obispo, ng mga DSS, ng mga pastor, at ganun din ng mga sa paglilingkod ng laiko. Yakapin niyo po kami pag-isahin ng isang espiritu sa pangunguna ninyo, sa pagkakaroon ng isang pananampalataya, sa pagkakaroon ng isang bautismo. O Diyos, lumagunawa ang church na kami ang ginagamit ninyo. Basbasan niyo po kami. Kasama pa rin ang aming pamahalaan na mayroong korupsyon. Ang mensahe ay para sa lahat, hindi lamang para sa church, kundi para sa pamahalaan. Sana mangusap ka sa kanila sa katulad ng mensahe na ipinahayag niyo sa amin ngayong umaga, mula sa aming Pangulo hanggang sa barangay captain at sa lahat ng mamamayan. Upang magkaroon kami ng pagkakataon na totoong lumagay sa pagbabago ng kalooban at ng puso. Yan po ang aming dalangin, O Diyos, pansamantala na idinudulog sa inyo ngayong umaga sa pangalan ni Jesus. Amen. Patuloy nawang paliwanagin ng Diyos ang kanyang mukha sa inyo. Patuloy na sumainyo ang kanyang kahabagan, nahayag sa pamamagitan ng ating Panginoong Kristo. Ganon din ang kanyang biyaya, nagdala sa atin ng kapatawaran at kaligtasan dahil sa kamatayan ng ating Panginoong Kristo. Lamago tayo sa karanasang ito ng dahil sa pagkilos at gabay pagtuturo ng banal na Espiritu. Ito na ba ang sumating lahat sa paghahayo natin sa magulong sanlibutan, ngayon at magpakailanman. Amen. Amen. Beautiful Savior, Lord of the nations, Son of God, and Son of Man, glory and honor, praise, adoration, now and forever, forevermore be thine, now and forevermore be thine. Palakpakan po natin ang Diyos sa tagumpay ng ating pagsamba. Mayo po tayo, nakasama siya, at mabuhay tayo na maging mapagtagumpay. Ang ating pong church ngayon ay pinapayagan na magkaroon ng pagsamba na 50%. Ano po? Sana po sa darating na linggo, madagdagan pa tayo at ma-enjoy natin ang espiritu ng pagsamba.
Amen. Amen.